1, 2, 3, 4. Sa 4 na piraso ng tasty bread, alam mo ba na pwede na tayong makagawa ng masarap na pizza? Partneran mo pa ng iced coffee, hay, panalo talaga ang merienda. Kung may mga tasty bread kayo dyan na hindi na nakakain or hindi na napapansin, alam nyo ba na pwede nating gawing pizza yan? Sigurado pag-aagawan niya ng mga kasama natin sa bahay. Bali sa recipe na ito, ang isang pizza crust, kakailanganin natin ng 4 na slice bread. Medyo maliit kasi yung pan na gagamitin ko sa paggawa ng pizza crust, kaya 4 na piraso na tinapay lang yung gagamitin natin. Hiwain lang natin ito ng maliliit na pa-cubes. Next, kakailanganin natin dito ng 3 piraso ng itlog, bali medium size pala yung size nito. At timplahan na rin natin ng asin, paminta at konting asukal. Haluin natin ito, then ilagay na rin natin yung hiniwang sliced bread kanina. Yung mga nilagay ko po palang pampalasa dito sa itlog ay wala pong sukat, puro tantiameter lang yung ginamit ko. Para lang tayong mag-scramble egg. I-mix lang natin ito ng mabuti hanggang sa makot na ng egg yung tinapay. At once okay na yung gagawin nating crust para sa pizza, lulutuin na natin ito. Kung wala kayong oven, don't worry kasi sa kawali natin ito lulutuin. Kung hindi po non-stick pan yung gagamitin ninyo, pahiran nyo po ito ng cooking oil para hindi dumikit. I-flat lang natin ito ng mabuti, then takpan. At sa pagluluto po pala nito, mahinang apoy lang ang ating gamit. Mga 5 to 6 minutes ko pala itong niluto, then baliktarin na natin. At once na nabaligtad na, lagyan na natin ito ng pizza sauce. Kahit na anong brand po or kahit na anong flavor ng pizza sauce ang gusto nyo yung ilagay ay po pwede. At para naman sa toppings, nagprito lang ako ng ham, then lalagyan ko rin ito ng pineapple at maraming cheese. Mas maraming cheese ang ilalagay nyo sa pizza, mas masarap. At yung toppings po pala, yan lang kasi yung available dito sa amin, kaya yan lang yung nailagay ko. Pero kung gusto nyo pa itong lagyan ng mga gulay or kahit na anong meat, ay po pwede rin naman po. At once okay na yung mga toppings, lulutuin na po uli natin ito. Takpan, then sa mahinang apoy lang uli ang pagluluto. Kung gaano katagal, hanggang sa mag-melt lang yung cheese sa ibabaw, then okay na po yan. At para naman sa drinks, gagawa ko ng dalgona coffee at napakadali lang nitong gawin. Kailangan lang natin dito ng empty mineral bottle, 2 sachet ng black coffee, then asukal. Naglagay din pala ako dito ng konting tubig at i-mix na natin ito ng mabuti. Bahala na kayo kung papaano nyo ito gustong i-mix, basta kailangan ma-mix natin ito hanggang sa maging ganito na yung consistency ng ating coffee. Isalin na natin ito sa isang baso, lagyan ng yellow at lagyan ng gatas. Kahit na anong brand po ng gatas ang gusto nyong ilagay ay po pwede. And ready to serve na ang ating napakasarap na dalgona coffee. At ganun lang kadali, may masarap na tayong inumin at may masarap na tayong merienda. At sa sobrang sarap nga ng mga ito, hindi na ako nakapagsalita. Puro kain na lang talaga ang nagawa ko. Pero ang totoo, sobrang ingay lang talaga sa paligid ko kaya hindi ako makapagsalita. Pero promise, sobrang sarap ng ating mga nagawang merienda. Kung nagustuhan po ninyo yung aking mga niluto at ginawang pagkain, please pakishare po sana ng aking video. Thank you!